Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Lahat kayo, mga ka-farmers, mga ka-garden, mga kamanok, lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo, napakasaya pagka may mga harvest na kayo dyan sa garden ninyo. From garden to table or from farm to table. Kasi ilang buwan na kaming hindi bumibili ng gulay. Kasi minsan, may mga kamag-anak na nagbibigay ng gulay, libre. At saka, meron din mga kaibigan. Pero pa, yung mga gulay na nandyan sa likod namin. So, isa na itong kamatis. Tingnan nyo, hindi pa namin nauubos. Meron na naman hinog dyan sa likod. Nag-uumpisa na naman. Itong garden na ito ay walang ayos. Ibig sabihin, hindi namin talaga sadyang itinanim ang mga ito. Tumubo lang ang mga to dahil pagka nagluluto ako, kasi yan, kusina namin yan. Oh. Yan, yan ang kusina namin. So, pagka may mga kamatis kaming nabili na medyo, 'di ba, hindi mo maiwasan yung parang medyo may bulok, ganyan. Tinatanggal ko, iniitsa ko sa labas. So dito, ito na yung resulta. So may mga tumubo at alam nyo ba, hitik sa bunga. Nakakatuwa kasi hindi pa nauubos yung kamatis doon. Pero ilang kilo na yung nakukuha ko dito, ilang puno lang ito, hitik na hitik sa bunga. Nung una nakakuha ako 1.5 kilos, tapos yung sumunod ganun din, mahigit 1 kilo din. Pero yung mga kinuha ko noon, medyo yung manibalang lang, so doon na nahinog, doon sa tray na ipinakita ko una. Pero ngayon, hinahayaan ko na lang sila, dyan nahihinog, kaya may hinog na naman, kukunin ko mamaya. Yung kapatid ko nagbigay sa amin ng butbutinggan, tapos yung bayaw ko din, nagbigay din ng butbutinggan. Ang dami raw tumubo sa kanilang mga kamatis. Kaya namimigay sila. Nakakatuwa nga kasi libre. Alam nyo dito sa probinsya, hindi man maraming pera, pero maraming pagkain. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan maglabas ng pera kung masipag ka para bumili ka ng ulam mo. Karne na lang siguro na pansahog ang bibilhin mo. Unless na may alaga kang baboy, kakatayin mo yon tapos iimbakin mo. Tapos yun yung panahog mo, uulamin mo. Mga ganun ba? Cherry tomato. Ito yung sa Ilocano ay butbutinggan. Wild ito na kamatis. Maliliit. Tapos, meron kaming sili dito. Tumubo rin lang ito. Kasi mahilig kaming kumain ng sili na magkakapatid. Matakaw kami sa siling labuyo. Meron akong ginawang in Ilocano is tawag namin artem. Ewan ko sa inyo sa Tagalog. Pero artem in Ilocano yon. Yung siling labuyo. Or yung siling Taiwan na yan. So may ginawa akong isang bote. Alam nyo kagabi, sabi ko sa kapatid ko, ay, naubos natin. Dalawa lang kami na nakakaubos. Unti-unti. Kasi bawat kain namin na pwedeng lagyan ng sili, kinakain namin. Hindi madamot mamunga itong siling ito. Hitik din kagaya ng kamatis. At lagi kong kinukuhanan ng mga hinog. Malapit nang manguha ulit ako. Yun, may hinog na naman doon. Pero itong puno na to, siguro bago lang yan. Kasi hindi ko alam kung, ay hindi, sanga pa rin niya. May mga nalalaglag na bunga itong sili. Kung minsan, hindi ko nakukuha kaagad. So, lahat ng tanim ko, tanim ng tamad. Pero napapakinabangan kasi nga, pag itinulos mo, buhay. Ito naman, panlagay daw sa pansit, pampabango daw. Pero tingin ko, ito yung tinatawag naming manang biday sa Ilocano. Kasi tingnan nyo yung bulaklak. Parang manang biday. Pero sabi sa akin ng kaibigan ko, itanim mo yan, pampabango ng ano yan, ng pansit. O, hindi tinanim ko naman. Ngayon marami na yan. Itong tanglad naman na ito, nakakaawa naman kasi dry na dry. Pero dinidiligan ko araw-araw yan. At dito, meron akong hininging cuttings dun sa bilas ko. Itinulos ko. Tanim ng tamad nga. Kasi alam nyo, pag nagtanim ako ng mga yung mga buto-buto, mga ganyan, ewan ko, walang nabubuhay masyado. Basta ako, yung hindi ko sinasadyang itanim, yun yung talagang nabubuhay. At ito, itinulos ko lang kasi sabi ng yung nag-cut, yung pumutol dun sa malunggay niya. Yung tulis daw, dun sa yung itutusok mo lang daw sa lupa. So hindi ka huhukay ng lupa, tutulos mo lang. So itinulos ko. Ayan, malago na. Napapakinabangan na. Twice na akong kumuha diyan ng inilagay ko sa tinola. Tapos kumukuha pa ako diyan ng inumin ng mga manok ko. Yung isang puno, 3 itong binigay niya sa akin eh. Tapos yung isa namatay, 2 ang nabuhay. Yung isang puno nandun sa tabi mismo ng bahay ng mga manok ko. Yun. Ito naman, dito lang din sa may mga tabi ng kulungan ng mga manok ko, dito sa may bakod. Kasi nabakuran yan yung mga kung saan nakalagay yung mga bahay ng manok ko, may bakod diyan. Ito naman tumubo pero
dinidiligan ko araw-araw, baka sakaling mag-prosper. Eh di, mabuti. Nandito lang siya sa likuran naman ng brother ko. Ito yung isang puno, oh. Bata pa, kaunti pa lang yung sanga niya. Pero, minsan napapakinabangan ko. Mas kumukuha ako dun sa malaki na yon kaysa dyan. At saka, minsan, dito sa mga Chinese malunggay. Kasi may mga Chinese malunggay din kami. Ayan, oh. Mas makapal pa dun sa kabilang side. Pero ito, pinutol ko yung sanga, tinusok ko dyan, tinulos ko dyan sa lupa, tapos pagka may sanga ulit ako, tinutulos ko para dumami sila. Ito ang siling labuyo. Mas matapang ang anghang niyan kaysa yung siling Taiwan na yun yung pinakita kong una. Pero pinaghahalo ko na sa bote kasi konti lang naman ang bunga nito. Kinukuha ko kaagad yung mga nahihinog. Kung napansin nyo itong garden namin dito sa likod na walang ayos, halo-halo, di ba? Puro mga itinapon na buto yan. Nabuhay sila. Yan, may avocadong nabuhay, ilang puno yan. Meron pa doon sa kabila. Tapos may hiningi akong kamuting baging sa kaibigan ko ngayon. Dalawang stem lang naman yung binigay sa akin. Natatawa ako, hindi ko na itanim. So itinapon ko dyan. Alam nyo, nabuhay siya. Pero pag lumago siyang maganda na talaga, ililipat ko siya ng taniman para maayos siyang lumaki at magtalbos. From garden to table lang talaga. Or from farm to table. Yun, pwede ka rin mag-ulam ng manok. Pag namalaki na yung mga manok mo, pwede ka na mag-ulam. Diba? Kung masipag ka lang dito sa probinsya, mabubuhay ka. Kung hindi mo kailangan ng duho. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga matyagang nanonood sa mga video ko, both old and new na mga subscriber ko, yung mga viewer na hindi pa nakaka-subscribe, sana mag-subscribe na. Yung mga sharer, thank you. At yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yun sa channel ko. Dun sa super thanks, kung gusto nyo magbigay doon, salamat ng marami. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok. At isama na rin natin ang ating mga halaman na mananatili sana silang masigla at buhay para free na may kukuhanan tayo ng pagkain araw-araw.